Ang bawat kalyeng ating nilalakaran, mga gusali ating dinadaan-daanan, lahat may kwentong tangan. Tulad na lamang ng kalyeng ito sa Ermita, Maynila, na minsang naging kanlungan ng mga batang lumalaban sa sakit na cancer. Marami doon sa PGH na mga pasyente na nasa sidewalk, tapos naglalatag lang ng karton, nagbibigay ng hapong gamit. Tapos mga pediatric cancer patient na galing sa mga malalayong probinsya all over the Philippines. Dito nagbukas ang pinto ng Bahay Aruga. Sila ang kumukupkup sa mga batang may sakit na cancer habang kasalukuyang nagpapagamot sa Maynila. Ito na nga rin daw ang nagsilbing katuwang ng mga magulang. Imbis na magrenta o intindihin ang pang-araw-araw na kakainin sa ospital, mas nailalaan nila ang natitirang pera para sa pagpapagamot ng kanilang mga anak. Sobrang laking tulong po ng Bahay Aruga sa amin kasi napoprovide po nila lahat ng pangangailangan namin. Sa unang tingin, gaya lang ito ng ibang ordinaryong bahay. May kusina, kainan, at kwarto. Pero ang nakatira rito, 24 na pasyente na patuloy at sama-samang lumalaban sa sakit na cancer. Sa tulong na rin ng iba't ibang mga donor na sa kanila'y bumibisita. At isa na riyan ang 15 taong gulang na si Jack na bumibisita sa Bahay Aruga para magbigay ng art class sa mga bata. In 8th grade, we had an Advocating for Change project at the end of the year. I decided to do a project where I tested if art really does help, mental well-being. I came back with figuring out that it helps relieve pain in a way, especially with cancer patients. I looked where I could do such a project and I found Bahay Aruga. Pero para kay Jack, may mas malalim na dahilan ang proyektong ito. Cancer runs very big in my family. I've lost a lot of relatives towards cancer. It's very sad for me. And that also kind of, entailed me to go towards cancer patients. Sa tulong ng kanyang mga kaklase na sina Yumi at Anya, at kanyang magulang, sinimula ni Jack ang Damgo Art Therapy class. We kind of made a storybook for them, following an astronaut. The story also kind of makes them dream of a new world. Sometimes hirap tayo to verbalize kung ano ba yung mga nararamdaman natin, kung may masakit ba, or nalulungkot ba tayo. So, ang art therapy in fact is nakakatulong siya kasi napipaint nila ang kanilang emotions through colors, na-express nila through their mga yung mga drawings. Isa sa mga pasyenteng noon pa man daw ay hilig na ang pagdodrawing, si Fatima. Pero sa edad na 13 taong gulang, kasalukuyan ng nakikipaglaban sa sakit na leukemia o cancer sa dugo. Pag nag-paint po ako, din ko po yung lalabas ng emotion. Minsan po nag-aali. Pero nalulungkot po ako. Yung mga friends ko po, wala din ito, isa lang po nag-aali. Wala po. Mula pa sa Samar sina Fatima, lumuwas kasama ang kanyang tatay para ipagpatuloy ang kanyang chemotherapy. Baon ng pag-asang siya'y tuluyan ng gumaling. Ang hilig daw ng mga pasyenteng tulad ni na Fatima at Noah sa sining ang lalong nagtulak kay Jack para sila'y tulungan. Kaya naman ang mga painting na nagawa ni na Jack kasama ang mga pasyente sa Bahay Aruga, ginawan niya ng art exhibit sa kanyang eskwelahan. People liked the painting so much that, we had donations from the community in ISM as well as from my own family. They were able to take some of those pieces home with them. Ang exhibit na ito nakalikom ng 187,000 pesos na siya niya ring ibinigay para sa mga pasyenteng nakatira sa Bahay Aruga. Malaki po, bumibili po ng artworks. Malaking tulong po yung sa kamotin na. Ang pusong matulungin, talaga namang kayang magpagaling. At para #feeling blessed ngayong Pasko, ang mga bata sa Bahay Aruga, hatid na ng good news itong Christmas salo-salo. Kasama pa ang tagapaghatid ng good news sa mga bata tuwing Kapaskuhan. Sino pa nga ba? Kundi si Santa Claus.
May pa-dance number na. May pa-selfie pa. Wawala ba naman ang regalo niya para sa mga mabubuting bata ngayong taon? Nariyan ang art materials para magbigay ngiti sa kabila ng pakikipaglaban sa sakit. Katulad ni Jack, ang bawat isa sa atin ay may kakayahang tumulong sa sarili nating paraan. Dahil higit sa laruan, wala nang hihigit pa sa regalo ng isang magandang kinabukasan.